need to distinguish between political issue and justiciable question. Kapag ka po political, hindi po yan within the jurisdiction of the Supreme. I'm convinced about the jurisprudence in what's the name of that? Abelino versus Cuenco? Cuenco, yes. In 1949. Yeah, it might be old, but it remains to be the remaining and existing jurisprudence in as far as the issue is concerned. No? Parang biyahe na walang direksyon. Tila ganyan ang mga pangyayari sa Senado. Hindi malinaw kung sino talaga ang dapat na mamuno. Habang nag-aagawan sa titulo at pwesto, isa lang ang sigurado, sa laban ng mga politiko, talo na naman ang mga Pilipino. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Clingy yarn, mga dating Senate President pumalag sa tila pagkapit tuko umano ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasalukuyang Senado, worst at most divided din daw ayon sa netizens. Naked power grab. Paksyon ni Cayetano nanindigang ilegal ang panibagong kudeta. Ill-gotten wealth case ng mga Marcos, ibinasura ng Sandigan Bayan. Historical revisionism daw yan ayon sa Atong. Dr. Tony Liachon, iginagalang daw ang 6-month suspension ng PCP. Pero ang motibo, wala na raw iba kundi politika. At newlywed Dua Lipa at Callum Turner tuloy-tuloy ang celebration. Wedding guest list naman ni Taylor Swift at Travis Kelce. Aabot daw sa higit 1,000. The netizens have spoken. Ang katayuan daw ng Senado, worst at most divided in history. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dobby de Guzman. Base sa Social Listening Analysis Report ng Insightspedia, isang online panel provider, lalong mas tumutok sa social media mga Pinoy lalo na sa Facebook mula nang pumutok ang gulo sa Senado. So the first week actually was the highest in terms of mentions and engagements. Ito yung time na nagpalit ng majority ang Senado, and si Bato de la Rosa was actually voted that time, and he also escaped that time. So ito yung pinakamataas. The second week was about yung impeachment court convening, and the last 2 weeks basically was mostly filled up by Facebook Live. Dahil hindi pa man natutuldukan ang isyu sa Senado ay nanganganak na naman ng bagong isyu, nagpaulan ng mga negatibong komento ang maraming Pinoy. Ayon kay Ramirez, kitang-kita ito sa mga comments at engagement ng mga netizens. Nangingibabaw na comment ng mga tao is that the worst, most divided in history, chaotic or sobrang gulo, actually unstable. Yun yung mga lumalabas na negative comments. Yung positive comments range from words like protect, leadership change, and positive emojis. Banat din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pababa ng pababa ang tiwala niya sa Senado. Hindi naman ako nakikipag-plastikan dyan. Mapapantingin ko dyan sa House of Representatives because of the massive corruption na nangyari. Yes. Pero in terms of naman, sa Senado naman, mataas pa rin ang tingin ko dyan dati. Dahil alam ko naman na nagagampanan nila yung kanila mandato at maraming maayos dyan. Pero dito sa latest development, nasasakripisyo na yun. Democratic institution natin. Kung bibigyan daw ni Mayor Magalong ng grado ang Senado, from 1 to 10, 6 ang ibibigay niyang marka.
Para sa Agenda Weekend, Dobby D. Guzman, Baguio City. What happens in the Senate should be resolved in the Senate. Tila ganyan ang pananaw ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa gridlock sa Senado. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi na raw dapat pang paabutin sa Korte Suprema ang hidwaan ng Cayetano at Gatchalian blocks sa kung sino ang dapat na maging Senate majority. Ayon yan kay Lead House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa programang On Point ng Billionaire News Channel. We need to distinguish between political issue and justiciable question. Kapag ka po political, hindi po yan within the jurisdiction of the Supreme Court. Citing 1948 Avellino versus Cuenco ruling, iginit ni Luistro ang pagpayag ng Korte sa Quorum of 12 para italaga si Cuenco bilang bagong Senate President kahit 12 mambabatas lang ang present sa sesyon. I'm convinced about the jurisprudence in what's the name of that? Avellino versus Cuenco? No? Cuenco, yes. In 1949. Yeah, it might be old, but it remains to be the remaining and existing jurisprudence in as far as the issue is concerned. No? Pero base sa Section 2 ng parehong ruling, maitatalaga lang ng Senado ang bagong Senate President kung papayag ang majority from 24 senators, bagay na pinanghahawakan ngayon ng Cayetano Block. Samantala, kinikilala naman ni House Prosecution Panel Member Representative Terry Ridon ang paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian bilang legitimate body para magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Talagang ang kanya pong haharapin, ang amin pong haharapin na presiding officer ay wala pong iba kundi si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Pagka ho nag-reconvene yung pong Senate Impeachment Court. Sa Gatchalian Block naman daw dadalo ang House Prosecution Panel kung sakaling makasabay nito ang Cayetano Block sa paglulunsad ng impeachment trial sa Senado. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Mayroon bang sapat na quorum para magpalit ng Senate leadership? Yan ngayon ang sentro ng bangayan sa loob ng Senado matapos ang kontrobersyal na sesyon noong June 3. Sa sesyong iyon, 12 senador ang dumalo at nagsagawa ng hakbang na agad nagdulot ng constitutional at political controversy. Idineklara nilang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate President. Pagkatapos nito, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kasama ang iba pang opisyal ng Senado. Pero hindi ito kinikilala ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng Senado dahil ayon sa kanyang kampo, walang sapat na quorum nung araw na yon. Dahil dito, itinuloy pa rin nila ang pagdaraos ng Blue Ribbon Committee hearing noong Huwebes sa ilalim ng kanilang liderato. Kaya ngayon, hindi lamang usapin ng politika ang pinagdedebatehan. Ang mas mahalagang tanong, may kapangyarihan ba ang 12 senador na magsagawa ng sesyon at magreorganisa ng liderato ng Senado? Upang sagutin yan, bumalik ang maraming abogado at constitutional experts sa isang lumang kaso ng Korte Suprema na mahigit 70 taon ng bahagi ng Philippine jurisprudence. Ito yung Avellino versus Cuenco. Nagsimula ito noong 1949, ilang taon matapos ang World War II, nang sumiklab ang isang political power struggle sa Senado. Noon, kinestyon ni Senate President Jose Avellino ang pagkakahalal kay Mariano Cuenco bilang bagong Senate President. Isa sa mga pangunahing tanong sa kaso, may sapat bang quorum ang Senado upang magsagawa ng sesyon at maghalal ng bagong liderato? Mahalagang tandaan na noong panahong yon, hindi rin kumpleto ang mga senador na maaaring lumahok sa sesyon. Dahil dito, sinuri ng Korte Suprema kung paano ba dapat kwentahin ang quorum sa Senado. Sa desisyong iyon, kinikilala ang praktikal na sitwasyon ng mga senador na aktwal na maaaring lumahok sa mga deliberasyon. Hindi otomatikong isinama sa quorum count ng isang miyembrong nasa ibang bansa at hindi naman kayang piliting dumalo. Ito mismo yung bahagi ng Avellino versus Cuenco na ngayon ay muling binubuhay ng legal experts upang depensahan ang June 3 session ng Senado. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, gayon din sa ilang grupo ng law dean, constitutional experts sa batas,
Hindi dapat basta bilangin ang lahat ng 24 senators kung may mga miyembrong hindi naman maaaring piliting dumalo o hindi aktwal na makakalahok sa sesyon. Ang kanilang argumento, noong June 3, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi umano matunton, habang si Senator Jingo Estrada naman ay nasa detention. Kung ibabawas ang dalawang ito, magiging 22 na lamang ang tinatawag nilang available members ng Senado. At kung 22 ang pagbabasehan, ang majority ay 12 senators. Dahil dito, sinasabi nilang may valid quorum ang Senado at legal na nakapagsagawa ng sesyon ang kapulungan. Ayon naman kay Atty. Mel Santamaria, kapag may valid quorum na, maaaring i-waive ng Senado ang sarili nitong parliamentary rules kung kinakailangan. Sa madaling salita, maaaring isantabi ang ilang procedural rules upang hindi maparalisa ang institusyon. Samantala, ayon naman kay Atty. Benedict Nisperos, kapag may quorum na, may constitutional authority ang Senado na maghalal ng mga opisyal at ayusin ang sarili nitong organisasyon. Anya, hindi maaaring payagan na tumigil ang operasyon ng Senado dahil lamang sa hindi pagdalo ng ilang miyembro. Ngunit, hindi lahat ay kumbinsido dito. Para sa mga kritiko ng June 3 session, malinaw ang nakasaad sa konstitusyon. A majority of each house shall constitute a quorum. At dahil 24 ang senador, ang majority ay 13. Para sa kanila, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasabing maaaring bawasan ng quorum dahil lamang sa isang senador na wala, nakakulong o hindi matunton. Ang ilan ding meron ding ilang nagsasabi na hindi dapat gawing pangunahing batayan ng Avellino versus Cuenco dahil iba ang sitwasyon noon at maaring hindi naman yun mismong controlling doctrine ng kaso. May iba pang nagsasabing kung sakaling may bisa man ng Avellino, limitado ito sa sitwasyon noong 1949 at hindi basta-bastang maia-apply sa current Senate. Sa madaling salita, dalawang pananaw ang naglalaban. Yung una, yung functional approach. Dapat bigyang kahulugan ng konstitusyon o yung konstitusyon to allow the Senate to continue its functions at maiwasan ang institutional paralysis. At yung ikalawa naman, yung textual approach. Dapat sundin ang eksaktong nakasulat sa konstitusyon na 13 ang majority sa isang Senadong may 24 members, ano pa man ang political consequences nito. Sa huli, trabaho ng Senado ang nabibinbin sa panahon ng ganitong usapin. Taong bayan pa rin ang talo dahil sa nasasayang ang pera ng bayan kapag walang nagagawa ang Senado dahil sa bangayan nila. Nananatili pa rin ang krisis at may napipinto pang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang mananaig? Yan ang aabangan natin sa pagpapatuloy ng Senate serye. Lalabag sa saligang batas ng Senado kung hindi nag-convene ang bagong majority. Yan daw ang isa sa mga kinonsidera ni Senator Cheese Escudero, kaya siya nagpasyang tumalon sa Gatchalian Block. Sa isang podcast, sinabi ni Escudero na hindi maaaring mag-adjourn ang Senado nang sosobra sa 3 araw nang walang paalam sa Kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon. Matatanda ang 3 araw na no-show ang Cayetano Block sa plenaryo bilang ganti umano sa pag-walkout ng Gatchalian Block nang subukang iratsada ang pag-amyenda ng Senate Rules. Nakapaloob sa proposed amendment ang pagpapahintulot sa mga senador na dumalo sa mga session online. Sa kabila ng pagtukod ng Malacanang at Kamara sa panibagong kudeta sa Senado, nanindigan ng mga senador sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi nila ito kinikilala. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nanindigan si Senador Rodante Marcoleta na lehitimo pa rin bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Sa kanyang programang Saganang Mamamayan sa Net25, tinawag ni Marcoleta na naked power grab ang nangyaring kudeta sa pangunguna ng ngayoy tinaguriang Gatchalian Block. Dapatan niya ay nakabatay sa saligang batas ang lahat. Sinigundahan ito ni Senator Loren Legarda at iginiit na siya pa rin ang Senate President pro tempore. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution, the Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin,
makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Ganon din anyang nakasaad sa Senate Rule No. 2 Section 2 na kailangang mayorya ang bumoto para magluklok ng mga opisyal ng Senado. Kabilang anya rito ang Senate President, Senate President Pro Tempore, Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms. Paggigiit ni Legarda, magkaiba ang katagang mayorya at ng quorum. Kapag eleksyonan niya ng mga opisyal ng senador, mayoryang bilang ang bibilangin, hindi ang quorum. Magugunitang nitong June 4, sa pag-uusap ni Legarda at DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi ng senadora na bibigyan na nila ng isa pang senador ang Gatchalian Block para maging lehitimo ang kanyang pagkakaluklok. Ipapalitan ko isa sa 100 para i-cross na sila. Okay. Tapos magbutuhan. Bigyan na siya. Sa ngayon, may nagpetisyon na sa Korte Suprema kaugnay ng nangyaring kudeta sa Senado noong Hunyo 3. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Maghunos dili, yan ang panawagan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng Senate gridlock. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Remulla na dapat na raw mag-isip ng lahat ng senador, lalo na tila pagulo ang kaganapan sa upper chamber. Question din ni Remulla ang pagkakasa ng panibagong Blue Ribbon Committee hearing. Gayong nasa mandato raw ng Ombudsman ang pag-iimbestiga at paghawak sa mga kasong kaugnay sa flood control scandal. Just thinking out loud. Ba't nag-Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan? Siyempre, kanya-kanyang agenda yan. Diba? Kaya nga Maliwanag na maliwanag yun. Maliwanag yung agenda. Ginagawa na namin yan Trabaho na namin. Actually, nakatanggap kami ng imbitasyon. Sabi ko, anong gagawin namin doon? Kami na nga yung nailagay sa kasaligang batas na dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin? Naglabas ng joint statement ang 4 na mga dating Senate President sa gitna ng gridlock sa Senado. Tila patama sa pagiging clingy umano ni Senator Alan Peter Cayetano sa kabila ng pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. Ang nasabing pahayag, pirmado ni na dating Senate President Franklin Drilon at Coco Pimentel, gayon din ni na incumbent Senators Tito Soto at Mig Zubiri. Bilang mga dati ring humawak sa posisyon, iginiit nila na pangunahing tungkulin ng SP ang pagtibayin ang Senado at hindi magkapit-toko sa posisyon. Nananawagan din sila sa mga senador na magsalita laban sa mga nagpapahina sa Senado bilang institusyon, anuman ang kanilang alyansa o partido. Humiling din sila sa mga mambabatas na sa halip na politika, pagtuunan ng pansin ng usaping pang-ekonomiya. Iginagalang daw ni Independent Health Advocate Dr. Tony Liachon ang ipinataw na 6-month suspension ng PCP. Pero kung ano raw ang dahilan nito, wala nang iba kundi pamumulitika. Sa tingin ni Health Advocate Dr. Tony Liachon, politically motivated ang 6-month suspension na ipinataw sa kanya ng Philippine College of Physicians o PCP nitong Mayo. Ayon sa PCP, nilabag ni Liachon ang Code of Ethics na organisasyon kaugnay na umano'y defamation at mga malisyosong pahayag ng korupsyon laban sa mga kasamahan nito. Inilabas ang desisyon noong May 20 at kaakibat ng suspension ang pansamantalang pagkawala ng privileges ng doktor bilang miyembro ng PCP. Nag-ugat ang desisyon ng Board of Regents sa ethics complaint mula kay Dr. Kenneth Hartigan-Go, dating PCP President, Director General ng Food and Drug Administration at dating USEC ng DOH. Kinatigan ng board si Go at sinabing malinaw ang paglabag ni Liachon sa Code of Ethics ng samahan nang isa publiko nito ang kanyang alegasyon ng korupsyon laban sa doktor. Sa isang mensahe naman, ani Liachon, whether politically motivated or not, panahon at katotohanan na raw ang makapanghuhusga sa suspension niya. Sa ngayon, mananatilian niya siyang humble sa pagtanggap ng desisyon ng PCP. Pero nagulat din daw siya sa timing ng announcement nito dahil may 2 linggo pa raw naman siya para iapila ang suspension pero naglabas na ang PCP ng press release. Nirerespeto pa rin daw ni Liachon ang proseso ng institusyon at nanawagan ng patas na kaparusahan.
Nabanggit ni Liachon sina Iloilo Representative and former DOH Chief Janet Garin kasama ni Dr. Hartigan Go nang matanong kung sa tingin niya ay may politikang sangkot sa kanyang suspension. Sina Garin at Go ay respondent sa prominenteng Dengvaxia case tungkol sa bakunang mula sa Sanofi Pasteur na umano'y dahilan ng pagkamatay ng ilang batang nabakunahan ito. Withdrawn sa Justice Department ang 98 cases ng reckless imprudence resulting in homicide laban kay Garin at iba pang DOH officials noong nakaupo pa sa DOJ si now Ombudsman Jesus Crispin Remulla in 2025. Ramdam ko ang nararamdaman ng mga namatayan. Pero mas masakit na ginagamit sila ni Persida, ni Erfe, ni Liachon at patuloy na taxpayers' money yung ginagamit ng case build-up dito sa mga Filipino scientists. Mas kawawa ang taong bayan. We had outbreaks, epidemic of polio, measles, pertussis, Japanese encephalitis. In the coming years, we'll have an epidemic of hepatocellular carcinoma, liver cancer dahil hindi nakapabakuna ng HEPA. And fake experts like Tony Liachon are just out there with no accountability. Si DOH Secretary Ted Herbosa naman, iginiit ang mahigpit na pagsunod ng mga doktor sa Code of Ethics. Anya, ang baseless accusations daw para sa social media likes ay violation ng code na ito kaya kailangan i-reprimand ang lumalabag. Be unethical, you become unprofessional. Dagdag ng kalihim. Itinanggi naman ng PCP na politikal ang suspensyon dahil dumaan daw ito sa formal na ethics process sa ilalim ng konstitusyon ng organisasyon. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Iloilo Representative and former Health Secretary Janet Garin. Good evening po, Congresswoman. Good evening at maraming salamat sa pag-imbita. Congresswoman, firstly, your thoughts on Dr. Tony Liachon believing that politics is behind this suspension? That is a big lie. Napakalangking kasi nanguliran yung sinasabi ni Dr. Liachon na ito ay pamumulitika. Dahil ang reklamo namin ito ay nag-ugat pa more than a year ago. I just don't have the exact documents, but I believe January pa po noong taong 2025, yung formal namin inireklamo, yung kanyang paulit-ulit na paglabas at pagpapanggap na eksperto sa mga bagay na hindi naman siya expert. Let's talk about the Dengvaxia scare that he was a primary figure in promoting. Unang-una, ang dami at paulit-ulit niyang sinabi na nakakamatay ang bakuna. Pero nung hiningian siya ng korte ng even the slightest evidence ay wala. Kaakibat pa dyan, gumagawa-gawa sila ng sakit na tinawag nilang viscerotrophism-like and neurotrophism-like. No medical journal, no medical book, not even in medical parlance. Itong sinasabi nilang sakit ay non-existent. Gawa-gawa lang. Naiintindihan naman namin ang sinasabi ni Dr. Liachon na karapatan niyang magsalita. Ngunit kaakibat sa karapatan ng isang tao, lalo na kapag ikaw ay isang doktor, hindi naman pwedeng gawa-gawa ang iyong gagawin. No? In fact, for several years, many have actually been deceived na meron siyang expertise dun sa mga sinasabi niyang mga bagay-bagay. No? Pero it should be in the proper forum. Dapat po kasi mapag-usapan, may pakita dahil nalilito yung taong bayan. Again, we think the Philippine College of Physicians, although siyempre nagrereklamo kami sa tagal ng desisyon, but then lumabas yung kanilang responsibilidad na tudukan yung isang reklamo na ito, specifically that of USEC, the former Undersecretary Ken Hartigan Go. Representative, Dr. Liachon said that it's deeply concerning that his credibility is being questioned at the time when the Dengvaxia trial is moving. Ano po yung reaksyon niyo dito? Well, alam mo, ang problema kasi kay Dr. Liachon, hindi niya sinakagot yung issue dito. Ang issue dito ay kung siya ba totoong eksperto o hindi, o siya ba ay lumabag sa karapatan ng mga doktor na talagang totoong eksperto dahil minalign niya. Ito lang ang masasabi ko. Yung Dengvaxia trial na sinagsasabi niya ay nabigyan na yan ng desisyon ng korte. Pero syempre, paulit-ulit silang nag-a-appeal. And in fact, if you look at the decision of the QC-RTC court, it basically says he cannot be accepted as an expert dahil wala siyang maipakitang ebidensya na kanyang expertise ang infectious disease, ang bakuna, at nang siya hinanapan ng mga papel or even the slightest thing. Paulit-ulit niya sinasabi that
he was God sent, no? Parang pinadala siya ng Panginoon para tulungan ang taong bayan. Hindi naman natin pini-question yan. Personal niyang karapatan yan. Subalit, kitang-kita doon yung kanyang pagsisinungaling. In fact, when he mentioned that he was part of the group conducting the autopsy, ay kinagulat ng lahat. He was even asked kung meron ba siyang expertise sa mga bata. At ang sinabi niya, walang pagkakaiba ang bata, adult from a pediatric patient. So, lahat ng ito ay talagang hindi katanggap-tanggap sa medical profession. Again, uulit natin, bakit ba ititink niya or bakit ba sasabihin niyang pamumulitika ito? Where in fact, Dr. Tony Lechon is very much aware ng Philippine College of Physicians, which is an umbrella of the Philippine Medical Association ng mga eksperto sa medisina, ay hindi government agency. It's an independent body of experts in the Philippines. Kung makita natin ang mga tao dyan, talaga namang merong credentials, talagang karapat-dapat na tawagin. And mind you, the PCP is very accommodating, no, in terms of understanding. But in this case, it was labeled as a serious offense. Why? Hindi naman kasi pwedeng magbigay ka ng paratang kaliwat kanan pero wala ka ni katiting na ebidensya. Hindi rin pwedeng papaniwalain mo yung mga tao na eksperto ka na hindi naman dahil nakakamatay ang mga maling impormasyon. And infodemics is a big challenge to the medical profession, not only in the Philippines but worldwide. Yes. Congresswoman, in an interview here on BNC last year, you mentioned Dr. Lechon along with PAL's Chief Public Attorney Acosta were using the victims. As per your interview, sabi niyo po, may mga kasama sa kaso na hindi naman po na-vaccinate ng Degvaxia. Now, he's saying his participation has nothing to do with personalities or politics. Your comment on that? Well, it's very easy to find reasons, pero hindi mawawala dyan ang issue. Number one, yung sinabi niyang cause ng pagkamatay, viscerotropism-like and urotropism-like illness. Sino ba ang gumawa-gawa ng mga sakit na ito? Kasi sa buong mundo, wala kang isang papel, isang libro, isang medical journal. Yan ay sila lang, no, ang gumawa. Even in the courts, they were being asked, define neurotropism-like and viscerotropism-like and give us a document pointing to that. Wala. Pangalawa, yung sinasabi niya kasing sorry. Congresswoman? I think we lost Congresswoman Janet Garin. Anyway, thank you. Maraming salamat po sa inyong oras. Congresswoman Iloilo Representative Janet Garin. Posibleng kasuhan ng mga nagtambak ng basura sa labas ng DENR Region 11 office itong mga nakarang araw. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, illegal at labag ito sa multiple environmental laws. Matatanda ang utos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na gawing trash collection point ang opisina matapos nitong ipasara ang gumuhong landfill sa Davao City. Paninindigan ng DENR, araw-araw silang nakikipag-ugnayan sa Davao City LGU para sa garbage disposal habang nire-resolba pa ang issue. Maaari na rin daw buksan ng landfill sa susunod na linggo, oras na masunod nito ang mga requirement. Mangga at peluka, Congressman Terry Redon may pasaring sa mga senador matapos madawit sa flood control kickback scheme. Susunod yan sa Agenda Weekend. Muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa North at Southbound lanes.
Umalma ang August 21 movement o ATOM sa pagbabasura ng Sandigan Bayan sa natitirang ill-gotten wealth case ng Marcos family nitong linggo. Dinismiss ito dahil sa anilay absence of evidence kaugnay ng mga natitirang ari-arian na nakasaad sa kaso bunsod ng hindi pagpepresenta ng mga ebidensya ng Presidential Commission on Good Government. Ayon sa ATOM, hindi katanggap-tanggap ang tila pagsuko ng komisyon na dapat ay nagpapanagot sa pamilyang Marcos. Hindi raw ibig sabihin na ang kampo ng mga Duterte ang bida sa usapin ng accountability nitong mga nakaraang buwan ay hahayaan na lang mabaon ang kaso ng mga Marcos. Mistulang paalala raw ang desisyon ng Sandigan Bayan na crime does pay at naging carbon copy ng namayapang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos ang mga sumunod na political dynasty sa kanila. Tanda rin daw ito ng umano'y historical revisionism sa ilalim ng Marcos Jr. administration gaya ng pagtanggal sa special non-working holiday status ng EDSA People Power Anniversary. Ayon sa ATOM, kailangang matigil na ang kultura ng kawalang pananagutan. Samantala, wala pa ring tugon ng Malacanang sa dismissal na ito simula pa kahapon. Mag-ingat sa mga kampo ng kadiliman. Yan ang sagot ng Malacanang sa balitang may plano umanong lusubi ng mga grupong kahanay ni Vice President Sara Duterte ang palasyo sa June 12 kasabay ng Independence Day. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol dito pero hindi naman na raw bago ang ganitong balita. Wala pa man daw kasi ang 2028, matagal nang gustong iluklok sa pwesto ng pro-Duterte groups ang kung tawagin ito ay puon na gahaman umano sa kapangyarihan. Nag-ugat ang balita sa isang post ng veteran columnist na si Ramon Tulfo. Aniya, may intel daw ang PNP na isang religious sect ang susugod sa palasyo. Ito raw ang napag-usapan sa Camp Crame kung saan ipinatawag umano ang lahat ng PNP regional directors for a closed-door meeting. Tugon ng Malacanang, nasa law enforcement na ang pag-iimbestiga sa mga illegal na gawain ng mga destabilizer. Una nang itinanggi ng PNP ang umano'y destabilization plot pero handa naman daw sila para tiyakin ang seguridad sa buong bansa para sa paggunita sa Araw ng Kalayaan. Hindi lang daw pera ang pwedeng laman ng maleta. Tila may pasaring si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa ilang senador, bit-bit ang mangga at peluka. Yan ang rebut ng kongresista matapos ding idawit ng tinaguriang Maleta Boys sa flood control scandal. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Sa pagharap ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Panel, sa media kanina, dala niya ang isang itim na maleta. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po may mangga at peluka. Nanindigan siyang walang katotohanan ng mga aligasyon ng umano'y 18 Maleta Boys na nakatanggap raw siya ng mali-maletang pera. At para rin kay Ridon, isang malaking kalokohan ng Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. Ang nangyari ho ng Huwebes, Blue Ribbon cosplay. Hindi ba? Parang may mga nagpapanggap po doon ng mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap po roon ng mga witnesses. Hindi naman kasi ito recorded dahil sa kawalan ng mga stenographer at hindi rin nasumpaan under oath dahil hindi sumipot ang Senate Secretary. Ang hamon naman ni Ridon sa mga nagpakilalang dating Marino humarap din sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Naaniya, mas lehitimo dahil kinilala si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President ng Malacanang at maging ng liderato ng House of Representatives. Wala naman daw balak magsampa ng reklamo si Ridon laban sa 18 ex-Marines. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. #Maleta. Yan ang short caption ni Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon sa kanyang posted video sa social media. Ang laman na ipinadala umano sa kanyang maleta ng nagpakilalang Marines. Paper bag ng cafe na Mary Grace at chicheria na Piatos.
Tila pasaring ito sa kampo ni VP Sara na unang gumamit sa mga nasabing pangalan bilang recipient umano sa questionableng confidential funds. Nanawagan si retired Air Force General Romeo Poquis sa pabuduan ng Armed Forces of the Philippines na suportahan ang panawagan ng publiko para sa transparency at pananagutan sa pamahalaan. Giit ni Poquis na numpa ang mga sundalo sa konstitusyon at sa mga Pilipino, kaya mahalagang ipakita ang kanilang paninindigan para sa integridad, katapatan at mabuting pamamahala. Hinimok din niya si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at iba pang matataas na opisyal ng militar na magsalita kasabay ng paglilinaw sa hindi nito pakikialam sa politika. Sa ngayon, tikom pa rin ang hanay ng AFP sa pahayag ni Poquis. Back to school na sa Lunes, kaya naman sinilip ng DTI kung pasok ba sa gabay presyo ang school supplies. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Ito na ang huling weekend bago ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Kaya kasabay nito ang price monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI sa ilang tindahan ng school supplies sa Metro Manila. Kabilang sa inikot ang National Bookstore sa SM MOA sa Pasay City ngayong Sabado ng umaga. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, sumusunod sa inilatag na price guidelines ng ahensya ang nasabing store. Again, we came from Divisoria and we came from Baclaran. Today, maganda po yung balita talaga. And here in National Bookstore, pasok din po yung items nila sa price guide set by DTI. So maganda na balita. Batay sa price guideline ng DTI sa mga school supplies, umaabot sa 13 pesos hanggang 52 pesos ang presyo ng notebooks. Naglalaro naman sa 12 pesos hanggang 27 pesos ang presyo ng lapis at ballpen, depende sa klase. Habang aabot sa 114 pesos ang presyo ng mga pangkulay, depende sa klase at dami nito. Talagang nakakatulong naman ang gabay price ng DTI para na-educate lahat ng mga buyers natin kung ano yung akop na presyo para sa mga bilihin. Ayon sa DTI, may advantage ang pamimili sa physical store dahil makikita ang kalidad ng produkto. Pero kung busy at walang oras mamili ng face-to-face, alternative ang mga online store para mamili ng gamit. Payo pa ng DTI, tignan muna ang price guide ng ahensya at ikumpara ito sa mga presyo ng kanilang bibilhing produkto para hindi maloko. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Dalawang establishmento ang ipinasara ng Department of Migrant Workers sa Cebu City dahil sa umunoy illegal recruitment. Ayon sa otoridad, nag-aalok umano ng Japanese language training ang isa sa mga ito at nangakong secured ang trabaho kung maipasa ang exam. Ang isa naman, nagre-recruit umano ng mga empleyado para sa agricultural jobs sa US. Pangako ang malaking sahod at benepisyo pero pinagbabayad ang mga biktima ng processing fees na aabot sa 150,000 hanggang 300,000 pesos. Ikinasa ng DMW ang operasyon matapos madiskubreng walang lisensya at otoridad ang mga nasabing establishmento na mag-recruit para sa overseas jobs. Trahedyang sinapit ng newlywed Filipino couple matapos malunod sa Browning Lake sa Canada. Isang fundraising initiative ang ikinakasa ngayon para maiuwi ang kanilang mga labi. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating Canada correspondent Rowena Papasi.
Binabaha ngayon ng tribute at pakikidalamhati ang social media sa biglaang pagkamatay ng newlywed Filipinos na sina Genesis Jeru Bague at Maris Bello. Nalunod ang mag-asawa matapos silang malaglag sa paddleboard sa Browning Lake sa Marin Provincial Park sa Squamish, BC noong Sabado, Mayo at 30. 3 araw matapos ng aksidente ay saka lamang na-recover ang kanilang mga labi. Ang nag-iisang kapatid ni Jeru na si Genesis Hansel na nakabase sa Alberta ang nag-aasikaso ngayon ng mga kailangan para maibalik sa Pilipinas ang kanilang mga labi. Kinumpirma ni Vancouver Consul General Gina Hamoralin na may Philippine passports pa rin sina Jeru at Maris. Ayon kay Hamoralin, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng mga biktima para sa kinakailangang tulong. Sa ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Joel Lacsina, pinsan ni Jeru, na wala na ang pinsan niyang simpatiko umano at punong-puno ng buhay. I've always called him a superstar. He is the most charismatic, talented, funny guy. And, I've always not only envied it, but I've also admired it. Just the way he's able to just light up a room when he walks in it. May agam-agam naman ngayon si Lacsina para sa naiwang pamilya ng mag-asawa dahil kapwa sila umano ang inaasahan dito sa Pilipinas. Jeru and Maurice were both the primary providers to both their respective families. Jeru's father is undergoing dialysis for his kidneys, and we don't know how long he has left. And Maurice had recently lost her father last year to a heart attack, and her mother is suffering from Alzheimer's now, so she's also been supporting her family. And now that they're not here to do that anymore. Gumawa rin si Lacsina ng GoFundMe page para makatulong sa mga gasto sa pagpapalibing sa dalawa at kanilang naiwang pamilya. Umabot na ngayon sa mahigit $15,000 ang nalikom mula sa fundraiser mula sa target nitong $20,000. Para sa Agenda Weekend, Rowena Papasin, Billionaire News Channel, Vancouver. Kasado na ang iba't ibang aktibidad sa New York City para sa paggunita sa 128th Philippine Independence. Narito ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Don Tagala. Sa darating na linggo, handang-handa na ang New York City sa pagdaos ng pinakamalaking selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa labas ng Pilipinas. Mapapanood ang 36th Annual Philippine Independence Day Parade sa kahabaan ng Madison Avenue mula 38th Street hanggang 27th Street sa Midtown Manhattan alas 12 ng tanghali sa June 7. We're introducing Resolution 469 declaring June 12th officially as Philippine Independence Day here in New York City. Pero bago pa man maganap ang festivities, naghain na ang council member na si Julie Won sa City Council ng NYC ng isang resolution na pahalagahan ang kontribusyon ng Filipino New Yorkers at ipagdiwang ang 128th Philippine Independence Day sa June 12 at sa mga susunod pang taon. Little Manila is in the heart of my district, and it is an honor to represent the Filipino-American community. I want to continue to honor the heritage and preserve it. Para sa mga PhilAm, ang pagkilala ng New York City sa June 12 ay may malalim pang ibig sabihin sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas sa Espanya. It's one thing to argue that we contribute to the city verbatim. It's another thing to write that into the halls of City Hall. So we want to thank Councilmember Julie Won. When we show up to the halls of power, we can get things done. It is a historic day that reminds us that our independence is something that we continue to build upon, not something that we just remember in nostalgia a long time ago, a far place on the other side of the world, but it's something that we can do proactively here in the city of New York. Samantala, sa unang pagkakataon mararamdaman sa iconic Times Square ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa June 6, Sabado, mula 4 hanggang 6 p.m. Bukod sa live entertainment at cultural performances, may surprise celebrity appearance pa sa stage na itatayo sa Father Duffy Square ayon sa mga organizer.
pati ang iconic Niagara Falls sa upstate New York magkukulay bandila ng Pilipinas sa June 12, 10:15 ng gabi sa loob ng 15 minutes bilang pakikisa ng Niagara Falls Illumination Board at ng Konsulado ng Pilipinas sa New York. Para sa Agenda Weekend, Don Tagalab, Billionaire News Channel, New York. American actor Chris Evans, aka Captain America, has relisted his stunning Hollywood Hills mansion. TMZ reports na this time, nasa $6.3 million na lang ang halaga nito, mas mababa sa $6.995 million noong May 2025. The superhero hideaway has 4 bedrooms na may sweeping views ng Los Angeles, vineyard-inspired gardens, plus a pool and spa. Mayroon din itong separate spot para sa mga guests na may sariling kitchen at office. At syempre, hindi mawawala ang Captain America-inspired gym. 2 soccer legends are now in the Three Comma Club. Bilyonaryo na sina Cristiano Ronaldo at Lionel Messi ayon sa 2026 World's Highest Paid Athletes list ng Forbes magazine. Number 1 on the list si Ronaldo na may total earnings na $300 million, habang $1.2 billion na ang kanyang net worth. Number 3 naman si Messi with total earnings of $140 million at net worth na $1.1 billion. Kabilang ang dalawa sa natatanging 4 na atleta na nakapasok sa billionaire status habang active pa sa kani-kanilang sport. 3-year-old Pinoy fan ng Knicks featured sa billboard ng Nike. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo sa Quezon Avenue. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa west at eastbound lane. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang bahagi ng Santo Domingo, Albay, mag-aalas 10 kagabi. Ayon sa PHOX, may lalim na 10 kilometro ang pagyanig at naitala ang epicenter 13 kilometers southeast ng Santo Domingo, Albay. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Southern Luzon at Eastern Visayas, kabilang ang Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Quezon, Northern Samar at Sorsogon. Nabasag at bumagsak naman ang ilang paninda sa isang grocery store sa Bonga, Bakakay, Albay. Aabot sa 7 aftershocks ang naitala hanggang kaninang umaga na may lakas na magnitude 2.1 hanggang 3.1. Kasabay ng pagdiriwang ng World Environment Day, muling nabuhay ang panawagan na magkaroon ng marami pang green spaces sa Metro Manila. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mike Arazon. Dikit-dikit na mga kabahayan at nagsisiksikang mga sasakyan ang karaniwang tagpo sa urban areas ng Metro Manila. Pero sa gitna ng mausok, maingay at masikip na syudad, merong lugar sa Quezon City na malilim, tahimik, presko at maluwag. Ang Lamesa Eco Park. Isa sa mga dumayo rito ang taga-Caloocan na si Mark Adrian. Mungkahi niya mas dagdagan pa ang mga ganitong lugar para sa recreational activities. Sa init ng panahon ngayon, mas malamig dito kasi ang daming puno. Tapos yun, nakakapag-bike din yung anak ko kasi yung dahilan talaga kung ba't kami pumunta dito eh. So yun, medyo relaxing. Mula Mandaluyong, dumayo rin si Edmund sa Quezon City bilang stress reliever. Yung ambience niya po, kumbaga parang iwas lang din sa mga nagdadaan sa buhay, ganyan. Kasi yung rin ma'am, makagala po yun. Ang senior citizen namang si Pilipina napili rin ang Eco Park para pasyalan. Dapat nga magdagdag pa sila ng panibagong park na para mas maganda pa dito. Para yung mas ma-presko ba? Yung mas para mapasyalan ba? Bago naman. Kasi matagal na rin tong Eco Park kasi. Dapat magtayo rin sila ng bago na mapapasyalan ng mga tao.
Binigyang diin naman na environmentalist na si Atty. Angela Consuelo Ibay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng green spaces sa syudad. Na itong mga parks na ito, green spaces, are what they call the lungs of a city. This is where we can be able to breathe well. Yung mga trees and parks can really reduce urban heat. Yung urban heat yan na magnify yan because of the concrete jungle that we live in. So by having these trees and parks, they're making cities cooler and more comfortable, especially during extreme heat. Dapat anyang mapangalagaan ang mga existing parks at huwag isantabi ng dahil sa urban developments. Hindi kailangan putulin yung puno. Pwedeng gawa ng paraan yung kung saan dadaan at dadaloy ang isang infrastruktura, whether it's most likely a road or a bridge, na hindi nasisira masyado yung nakatanim na. Kasi it takes a while for a tree to really grow to its full potential. Dagdag ni Ibay, nakatutulong din sa mental health, climate change, flood control at ekonomiya ang green spaces. Para sa Agenda Weekend, Mai Carason, Billionario News Channel. A perfect blend of coffee, culture, and the people behind every great brew. Tampok sa Coffee Expo 2026 ang mga Pinoy farmers sa likod ng lumalagong coffee industry sa bansa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Avia Zunic. Muling ipinagdiriwang ang kape at kulturang Pinoy sa Coffee Expo 2026, which is bringing together coffee lovers, industry professionals, and business owners for a 3-day celebration of coffee culture. Isa sa highlights ng Expo ay ang pagkakataon na mapakilala ang Filipino coffee farmers sa likod ng best beans sa bansa. From farm to cup, the event shines a spotlight on the people whose work continues to fuel the growth of the local coffee industry. Philippine Coffee Expo allows them to really to strive for more in terms of quality and also consistency for their products. So this is one avenue where they really get to meet buyers, a lot of buyers from small ones to bigger ones, and it helps connect them directly to the market. Bukod sa kape, pwede rin mag-explore ang mga bisita ng variety of brewing equipment and accessories, including espresso machines, grinders, scales, and other tools na ginagamit ng professionals at home brewers. Mayroon ding competitions, workshops, and talks led by industry experts offering valuable insights for aspiring baristas and cafe owners. As the demand for specialty coffee continues to grow, the Philippine Coffee Expo serves as a platform to connect farmers, roasters, businesses, and consumers, all brought together by a shared love for coffee. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunic, Billionario News Channel. Nagpakitang gilas sa home court ang Gilas Pilipinas Women sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIABA Qualifiers. Kahit sureball na ang spot sa Women's Asia Cup, target pa rin nilang ipagpatuloy ang undefeated streak. Yan ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinaganap ang FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIABA Qualifiers sa STI West Negros University Gym. At isa sa mga sentro ng atensyon sa torneo ay ang batang bituin na si Tiffany Reyes. Sa edad na 15 at taas na 6 month, gumagawa na ng pangalan si Tiffany Reyes sa international basketball scene. Ang anak ng dating PBA player na si J.R. Reyes, unang nagsuot ng Gilas Pilipinas jersey sa 2024 FIBA Under-18 Women's Asia Cup at ngayon ay isa na sa mga pangunahing sandata ng Gilas Girls sa kanilang kampanya sa Bacolod City. Mula pa lamang sa pagbubukas ng kompetisyon, agad ipinakita ni Reyes ang kanyang halaga sa koponan at naging isa sa mga susi sa sunod-sunod na panalo ng Gilas Girls. Dahil sa kanyang impresibong all-around performance, dalawang magkasunod na beses siyang kinilalang Best Player of the Game. Patunay ng kanyang malaking ambag sa undefeated run ng Pilipinas sa torneo. And I'm really proud of our hard work that we put in po, and I'm just so proud to be a part of this team, and I'm proud of my teammates
putting the trust in one another, and I'm just really happy po. Hindi lamang si Reyes ang nagdadala para sa Gilas Girls. Nagpakitang gilas din ang anak ng PBA legend Ives Dignadice na si Sofia Dignadice. At nag-ambag din si Lea Pinuela na kapwa kinilala bilang best player of the game. Sa likod naman ng matagumpay na kampanya ng kupunan ay ang pamumuno ni newly appointed head coach Sandy Arespacochaga. Well, I guess what's consistent among the girls is yung fearlessness nila, yung tapang nila. They play with a lot of heart, they play with a lot of effort. We still are working hard, but when nagtutulungan, it's easier to work hard. So it feeds off each other. We work harder, we have more fun, and then because of that, we work harder even more. So it's been great. Sigurado na ang pwesto ng Gilas Pilipinas Women's Under-18 sa FIBA Under-18 Women's Cup na gaganapin sa Malaysia ngayong Oktubre. Ngunit bago iyon, target muna ng kupunan na ipagpatuloy ang kanilang undefeated streak sa pagsagupa sa Indonesia ngayong gabi sa harap ng Bacolodnon basketball fans sa City of Smiles. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa semifinals ng 2026 Lexus Birmingham Open. Yan ay matapos patumbahin ang Thai standout na si Mananchaya Sawangku sa score na 6-3, 6-2. Una nang nagharap ang dalawa sa SEA Games Women's Singles Gold Medal match noong Disyembre kung saan nanaig din ang Pinay. Ito na ang third consecutive straight set win ni Ayala. Makakaharap naman niya sa semifinals ang Swiss player na si Rebecca Masarova. Viral ngayon ang isang 3-year-old Pinoy fan ng New York Knicks matapos ma-feature sa billboard ng Nike. Inilabas ng sports brand ang Always Knicks campaign bilang pagdiriwang sa historic playoff run ng Knicks sa NBA Finals. Tampok sa billboard sa labas ng Madison Square Garden ang fans ng team, kabilang na si Raya, ang 3-year-old superfan ni Jalen Brunson. Ipopost rin ang mga picture ng fans sa social media ng New York Knicks at Nike New York City. The celebration is not yet over for newlyweds Dua Lipa and Callum Turner. The two were spotted dancing in Palermo, Italy and greeting high-profile guests. Kasunod ito ng kanilang wedding sa London just last week. During the 3-day celebration, Callum and Dua are reportedly having a proper wedding ceremony in Sicily. And speaking of high-profile celebrity weddings, Taylor Swift and Travis Kelce are now reportedly set to tie the knot at Madison Square Garden in New York City. Expected na nasa 1,000 ang guests ng couple for their wedding sa July 3. Privacy at security ang primary reasons kung bakit daw napili ang iconic venue. Bukod sa paggamit ng blacked-out buses at multiple entrances para sa mga bisita, the venue is also reportedly cleared of events during the said dates to accommodate the private ceremony. Wala pang confirmation mula sa Madison Square Garden tungkol dito. Pero, reports say gusto ng couple na manatiling low-key ang kasal kahit sa isang napakalaking venue. I'm just wondering, Ivy, paano mo gagawing low-key kung nasa 1,000 yung guests mo? And you're Taylor Swift and Travis Kelce, diba? So, Tapos sa Madison Square Garden, nasa gitna ng New York City. Ay maraming mag-aabang dyan. Totoo. At ang aabangan pa rin natin on Monday. Nako, tingnan natin The Senate kung serie continues. hopefully ma-resolve na nila yan at magtrabaho na sila para tuloy-tuloy ang ating mga Yung mga gawain. naantalang bills, diba? Exactly, ang dami. Abangan po natin yan sa Monday at yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.